Ano yung mga sports na pinaglalaruan mo ngayon, di ba? Usong-uso ngayon ang pickleball sa village, sa gym, sa covered courts, pati na sa kalsada. Pero ang tanong, maganda bang negosyo ang magpaupa ng covered courts o tinatawag na pickleball courts? Pag-usapan natin. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang world coach. Nako, marami na nag-i-inquire sa akin. Maganda daw mag pickleball court. Okay, pag-usapan muna natin ang tunay na opportunity bago ka pumasok. Sa tuwing may bagong trend, alam mo naman, mabilis ang galawan pagdating sa negosyo. Dati, milk tea, tapos nagsamyupsal, di ba? Maraming gumaya. Ngayon, sport facilities na, lalo na tawag nating pickleball. Malaki kasi ang demand. Tapos may communities, may groups na, at kinakapos ang court. Dahil sa negosyo to, marami na talagang gustong pumasok. Pero ang tanong, may market ba talaga? Una, bago kang pumasok, tignan mo muna ang demand at gaano katagal. Ilan ba ang players? May clubs ba? May tournaments ba? May existing court na ba nakatabi nyo? Kung ang courts po sa inyo ay laging book at syempre wala na talaga mapaglaruan, ay magandang site po yan, di ba? Pwede kang magtayo na malapit para yung tinatawag na spillover, yung sobra, mapupunta po sa inyo. Again, ulitin ko location plus demand, buhay ang negosyo. Pangalawang katanungan naman, magkano naman po ang puhunan? Ay, syempre naman, renovation, construction, lighting, net system, flooring, maintenance, staff, utilities. Kailangan po alam po natin wag lang tayo papasok na di natin alam ang mga courts per courts kung talagang ayusin yun. Nagtanong na rin ako papalo yan sa 500,000 to 700,000 pesos per court yung pag-renovate po. Ang next question tatanungin natin syempre hindi yung puhunan, magkano naman ang kita, kailan mababawi or tinatawag nating ROI. Kung ang rental po ng court na sa 500 to 1,000 pesos per hour depende sa lokasyon, ilang oras per day ang pwede mong paupahan. Okay, let's say, sabihin na lang natin, pwede kang magpatakbo ng mga 12 hours at 500. So, pwede siyang kumita ng mga around 6,000 pesos per court per day. Kung ang court mo ay dalawa, pwede kang kumita ng 12,000 pesos per day. Wow! Di ba? Pero yung 12,000 hindi na total kita yan kasi may babayaran ka pang utilities, expenses, di ba? Bago mo siya talagang sabihin may kita. And finally, ang tanong na lang, paano naman kung tatangkilikin ka? Ang tanong, meron ka na ba tinatawag na competitive advantage? Paano malalaman na pwede? Number 1, may accessible location. That's number 1. Number 2, parking, Karamihan doon, may mga sasakyan. May maayos bang CR, shower, may waiting area ba, may tubig. At ang good news, ang negosyo dyan, hindi lang pickleball court, kundi snack, bar, or coffee shop. At mas maganda na isama mo na rin yung tinatawag na coaching services. Marami po kasing mga tao na nag-uumpisa, hindi pa alam ano ang gagawin. Kung titignan nyo po, maraming dapat i-consider bago tayo magtayo. Kaya huwag lang tayo umasa sa trend. Pag-aralan muna mabuti, magtanong muna bago pumasok. Sana nakatulong pong itong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.